Franjo Merano po para sa panlasangpinoy.com. Ngayong araw na to, magluluto tayo ng adobong hipon sa gata. Ito yung mga ingredients na gagamitin natin. Hipon, coconut milk, dried bay leaves o dahon ng laurel, garlic, at whole peppercorn o buong paminta. Gagamit din tayo dito ng soy sauce, ng vinegar, ng salt, at ng water. Umpisa na natin ang pagluto ng adobong hipon sa gata. Nagpainit lang ako dito ng cooking oil sa isang pan. At kapag mainit na yung oil, ilalagay ko na dito yung garlic. Ang gamit ko dito ay crushed garlic o yung dinikdik na garlic. Habang pinapa-brown natin itong garlic, ilalagay ko na rin dito yung pamintang buo. Ilalagay ko yung pamintang buo ng maaga, nung sa ganon, lumabas ka agad yung flavor nito. Kapag piniprito kasi natin, yung nahalo natin sa mantika mainit yung pamintang buo, nalalabas ka agad yung lasa. Lulutuin lang natin to hanggang sa mag-medium brown yung garlic. Ayan. Pwede na natin ngayong ilagay yung hipon. Para sa recipe na to, ang ginagamit nating hipon ay yung merong shell pa at may ulo. Igigisa muna natin dito yung hipon pansamantala hanggang sa magkulay-kulay lang ito. At pagkatapos nun, ilalagay naman natin yung toyo. Sa puntong ito, pwede na natin ilagay yung toyo. So dahan-dahan lang natin ilalagay yung toyo, yung soy sauce. At maglalagay rin tayo ng konting tubig. Konting-konti lang. Tatakpan ko muna to at papabayaan ko ng kumulo. Ayan, kapag kumulo na, hahaluin lang muna natin itong hipon. Isiguraduhin lang natin na nahalo mabuti. Kung sa ganon, makot siya ng soy sauce at kung ano bang mga seasonings na meron tayo dito. At pagkahalo natin, ilalagay ko lang dito yung dahon ng laurel. Siguraduhin natin na yung dahon ng laurel nakadikit sa liquid para mas ma-absorb ng liquid yung flavor nito. At dahil mabilis lang maluto yung hipon, hindi na natin papatagalin pa. Ilalagay na natin kagad dito yung suka. Ilalagay lang ako ng konting suka. Dahil nga, bali wala ang adobo kung walang suka, di ba? At tatakpan lang natin. Papabayaan lang natin itong kumulo at lulutuin lang natin ng ilang minuto. Makara ng ilang minuto, tatanggalin na natin yung cover at haluin natin ulit itong hipon. At sa puntong ito, ilalagay na natin yung coconut milk o yung gata. Ito yung gusto ko sa adobong hipon sa gata. Dahil masarap na nga yung adobong hipon, tapos gagataan mo pa. So, ibig sabihin no, parang yung sarap ng dalawang dishes, kinumbine natin dito sa isang dish na to. Napakasarap itong kainin, kasama ang white rice. Pero syempre kung gusto nyo ng brown rice, pwede rin yun. Alright guys, ilalagay na natin dito yung ating gata. Alright, hindi karamihan ng nalagay natin gata. Tamang-tama lang. Haluin lang natin to. At papabayaan natin kumulo ulit. Kapag kumulo na tong mixture natin, papabayaan natin uling maluto to ng ilang minuto lang. At lalagyan na natin to ng salt. Titimplahan na natin to ng salt, no? So yung salt na panititimplahan natin, depende sa panlasa natin yan. So papabayaan na natin siyang kumulo for the meantime. At this point, maglalagay na ako ng salt. And again, titimplahin nyo yung salt dito base sa panlasa ninyo. So kung hindi kayo masyadong mahilig sa maalat na pagkain, konting salt lang ang ilagay ninyo. Hahaluin lang natin. Ililipat ko na itong naluto nating shrimp sa isang serving bowl. Pero iiwan ko muna yung sauce dito. Gusto ko kasing pakapalin pa yung sauce. So papa-evaporate ko pa to para medyo makapal yung ating
adobong hipon sa gata. Pero hindi natin ilalagay yung shrimp dito dahil ayaw natin ma-overcook, kaya tatanggalin muna natin. Once na nagawa na natin itong procedure na to, nilipat na natin sa serving plate yung gata na napathicken na natin, no? Yung sauce na napathicken na natin. And after this, pwede na natin itong serve. Talaga namang napakabilis lang at napakadaling gumawa ng adobong hipon sa gata. Pagkatapos nating maluto, ito na yung itsura ng ating final product. Para dun sa mga nagtatanong kung anong exact ingredients, tsaka yung exact measurements ng ingredients na ginamit natin para sa recipe na to, sana bumisita kayo sa ating blog. Panlasangpinoy.com po ang pupuntahan natin. Makikita nyo doon lahat ng detalye tungkol sa recipe na to, pati na rin iba pang mga masasarap na recipes na I'm very sure na magugustuhan ninyo at magagamit ninyo sa araw-araw. Maraming salamat sa pagnood nitong video na to at kung nagustuhan ninyo, please guys, mag-subscribe lang kayo sa Panlasang Pinoy channel sa YouTube. Ito na ang ating adobong hipon sa gata.